Good morning, welcome back to our channel. Today ang pag-uusapan natin is isa sa pinakamainit na topic sa mga motor. Mapabig bike man yan, underbone or scooter. Mufflers or yung dalawang klase ng muffler. Pag-uusapan natin yung mga pros and cons ng dalawang klase ng muffler, which is yung shorty or yung short exhaust pipes at yung long exhaust pipes kung tawagin ng mga bihasa o yung mga talagang nagmomotor. Unahin natin syempre yung maliliit or yung mga shorty na pipe. Pinakasikat din yan or na model niyan is yung SC Project Exhaust. Sabi nga sa tagline nila, made for racing, which is true. Syempre di naman mawawala yung Austin Racing at some models like Akrapovic, meron din mga yan. We have 3 pros or tatlong magandang bagay para sa short exhaust pipes. Number 1, yung price niya. Mas mura sila. Number 2, mas safe ang riders kasi sobrang lakas ng sound or nung muffler nyo. Yun is, for example, naglo-long ride ka, meron kasi mga drivers or motorcyclists na bigla nang lumiliko. So, mas aware sila sa atin. Number 3 is mas magaan at mas malinis tignan ang mga bikes or motor natin pag naka-short compared sa long exhaust pipes or yung mga stock muffler natin. Cons naman ng short exhaust pipes or shorty para sa mga motor natin is yung sound niya. Para sa atin na mga enthusiast or mahilig sa motor, siyempre masaya tayo na nakukuha natin yung full potential ng sound ng motor natin. Pero sa mga hindi nakakaintindi, sa mga hindi mahihilig sa motor, aminin natin na karamihan ay pinababarangay tayo, ganyan, o pulis. So, yan. So, sa inis nila, nagagawa nila yun. Pero, sila, pwedeng mag-sing-along like hanggang 4 AM ng umaga. Wala naman nagre-reklamo, di ba? So, number 2 cons is hassle sa rides. Para sa akin, mapabig bike man yan, underbone, scooter, kahit ano pa. Isipin natin na magra-rides ka tapos may mga municipalities na hindi mo madaanan or pag nadaanan mo, nagiging issue yung fine. So, hindi sila allowed. Hindi allowed yung mga muffler na ganun kaiingay or kalalakas. Number 3 is huhulihin ka na ng pulis. May ticket ka na. Yung iba, dudurugin or sisirain pa yung muffler mo. Diba? Pinaghirapan mo yun eh. Pwede naman na tinikitan ka na lang. Kung ako yun, tatanggapin ko naman yung ticket. Diba? Hindi naman nila kailangan sirain. Meron silang nalalaman na destruction of property pero ginagawa nila yun, diba? Okay. So, pag-usapan naman natin yung pros and cons ng long exhaust pipes. So, number 1, pros or pro or yung ginaganda niya is makakalis ka ng village nang hindi ka namumblema sa madaling araw or tanghaling tapat. Kasi yung idle at low RPM sound ng mahaba na exhaust is yung tunog niya di ka mapagkakamalan na may nagbabarilan sa tabing bahay. Parang ganon. So, mellow lang siya. Nandun yung sound, nandun yung bass, nandun yung elegance ng sound ng motor. Pero, makakalabas ka ng bahay or ng village na walang problem. Yan yung ating Akrapovic M1 exhaust na yan yung idle, di ba? Napakatahimik lang. Napakaganda ng bass. Number 2 pros ng ating long exhaust is or katulad nitong Akrapovic M1 natin is mas malakas yung low RPM kesa kay shorty. Si shorty kasi nasa top end or high RPM yung torque or yung pinaka power niya. So pag naka long exhaust pipe ka tulad ng Akrapovic M1 exhaust natin is low RPM ang bigay ng power or ng torque. Which is para sa akin napakalaking improvement sa takbo ng motor kasi mostly dito sa Pinas traffic naman kaya mas magagamit natin yung power ng motor. Laging nandun yung hatak. Number 3 is slick looks.
parang stock lang kasi dahil malaki siya, hindi matakaw sa mata ng pulis. So, hindi nagiging problema sa rides. Cons ng long exhaust is iisa lang. Napakamahal. Almost 3 times yung price compared sa mga shorty. Yun lang yung nakita kong cons niya. Overall, marirecommend ko to or mas recommend ko si Akrapovic M1 exhaust or yung mga gantong klaseng exhaust. Si Leo Vinci may ganito rin. SC Project meron din naman. So, ride safe always. Don't forget to subscribe.